Welcome to another video. Sa video na ito, samahan nyo kami magpunta ng Taipei 101. Taipei 101 was officially classified as the world's tallest building from 2004 hanggang 2010. Now, it is still the tallest building in Taiwan and Asia's 6th tallest building and the world's 10th tallest building. Doon sa mga hindi pa nakapanood ng mga Dubai vlogs namin, panoorin nyo din. Nagpunta kami ng Burj Khalifa, inakyat namin ang tallest building in the world. I'll just link it down below para mapanood nyo rin. Architecturally, masasabi naming napakaganda ng Taipei 101. It was designed to emphasize Taiwan's growing prosperity on the world stage at the start of the 21st century and was intended to symbolize technology's evolution fused with the traditions of Asia. The building features many Pan-Chinese and Asian elements mixed with postmodern architectural style. So pagdating mo ng building, pumunta ka lang dun sa 5th floor kasi nandun yung redemption ng mga tickets for Klook. Show your ticket, you can go to 101. Okay. Thank you. It's free for you. Just turn left. Bye-bye. Ang binili namin is the 89th floor plus the 101 floor observatory ticket. Make sure that you check Klook kung ano yung mga oras ng opening nila. Hello! So, nakapila na kami. Paakit kami ng observation deck. So, ang ticket na binili namin sa Klook is for 5 o'clock. It's currently 6:30. It's currently 6:30. So, pwede pa naman siyang i-clean, pero syempre marami na rin tao. So, nakuha namin ticket is with floor 101. So, all 3 floors pwede namin puntahan. Tapos yung sa 101 floor, meron siyang time. So, nano kami ng 7 to 8. Pakita mo yung ticket. So, may oras siya. Tapos, nakuha namin sa Klook, may kasamang 100 Taiwan dollar. Ito. And yung Chips. potato chip. Tcharam! May libre pa sila chips. So, meron kang chips, tapos meron kang drinks na voucher from Klook. Ayan. So, papakita namin sa inyo once na nakaakyat na kami. Matagal daw yung pila eh, mga 30 minutes. So, antayin lang natin. Okay! Hello! Ayan. So, nakapila na kami dito sa Taipei 101. Nag-aantay lang kami umakyat dun sa observation deck. So, magkano yung binayaran natin? So, ang nakuha namin package sa Klook, 1.7 isang tao. So, that's 3.5. Almost 3.5 lahat. Tapos mayroon pang mga discount na dahil sa credit card. So, naging 3.4. Kasi, ayan. Antayin lang natin yung elevator. So, since, di ba usapan natin, hindi naman kasama yung Klook tickets, tsaka yung Uber, di ba? Dun sa budget natin, no? $100 challenge natin. So, yung Uber namin kanina was worth 300 plus 85, 385 Taiwan dollars. So, mga nasa 600, 700 pesos. So, hindi nga kasama yan, ha? Hindi kasama. ano kasama natin? Pagkain lang yung $100. so, hindi pa to fail. Kaya natin to. Okay, see you sa taas. The Taipei 101 design transcends the unit body concept and is based on the Chinese number 8, a numeral long considered lucky in Chinese culture. 8-floor structural units are connected one by one on top of each other to form a whole. This kind of rhythmic aesthetic is new to skyscrapers. Just like nung nasa Burj Khalifa kami, manghang-mangha kami sa elevator. Elevator pa lang, no? Nakakamangha na kasi ang bilis-bilis talaga niya. Imaginein mo, in just a few short seconds, nasa tuktok ka na. It only took 37 seconds to reach the 89th floor. At eto na! Welcome to the 89th floor of Taipei 101 Observatory!
Paglabas pa lang ng elevator, babati na kaagad sa inyo ang super cute na mga designs nila. Parang bawat sulok ata dito, pinuno nila ng mga areas kung saan pwede ka mag-picture taking, may mga flower concept, may wings concept, may lights, at iba't iba pa. Pero kung hindi mo naman trip magpa-picture dun sa mga concepts na yon, you can always admire the view of the outside. Look at that! This is the night view na nakikita mo sa 89th floor ng Taipei 101. Wow! Ang ganda, diba? Grabe! Sakto pa, padilim na, gabi na, at nakikita na natin ang night lights ng Taipei. At kapag tapos ka na mag-picture taking at nagugutom ka na, meron ding mga cafe doon sa taas na pwede mong bilhan ng coffee, cakes, water, juice drinks, at iba pa. We were very lucky na nagpunta kami doon, hindi ganun kadami yung tao. Kaya nagkaroon talaga kami ng mga spots and areas where we can just take photos of the outside. Ang ganda naman kasi talaga i-admire and just sit down and look at the night view. We want to say thank you nga pala sa lahat ng mga nanonood ng videos namin dito sa Traveling Lola. Don't forget to subscribe if you want more weekly updates on food and travel videos. Lalo na if you're traveling with senior citizens, we can give you many tips para mapadali ang bakasyon nyo kasama ang ating mga senior citizens sa pamilya. Ito yung view natin sa 89th floor. Nasa 89th floor pa lang kami. So, medyo madilim dito sa loob. Pero, marami ka namang pwedeng makita para mapicturean. Ito ba? Oo. Hindi namin alam kung yung mga building na to. Pero, ang ganda ng ilaw sa gabi, diba? Ang ganda. After namin mag-picture taking, hinanap naman namin yung cafe kung saan nagkaroon kami ng 2 vouchers mula dun sa Klook. Pero grabe, ang haba ng pila. Huwag tayo dyan. So, habang nag-iikot kami, nakakita naman kami ng gift shop. At eto na nga. Teka, kasama ba sa budget yan, ate? Wait lang, nagbabayad ka na. Wait lang, ano to? Bought this one. This one. Very cute. The transportation cards. Ito, pwede siya sa mga metro, bus, subway. So, wala lang. Binili lang namin kasi cute siya. Magkano siya? Kasama ba sa budget natin yan? Wala. Pero, this is 150. This is 100. And then, nakakita kami ng keychains with our birthdays on it. September 3 and then February 19. Tig magkano naman yan? I don't know. Okay. Magkano yung total na binayaran mo na lang? 500 plus. Okay, 500 Taiwan dollars. 570, so almost 600. So, 1,200 pesos. Yes. So, 1,000 na lang natitira sa amin. Hindi kasama. Ay, hindi ba kasama? Oh, hindi din daw kasama sa ano. So, $100 challenge. Paano na lang kasama sa $100 challenge? Wala. Somehow we ended dito sa gift shop eh. Pero, I think it's already 7, so akit na kami sa 101 floor. Bila na natin yung kalakaran natin. I mean, okay. Pag nakita mo naman talaga siya, napaka-cute naman talaga ng lahat ng mga iPass nila at saka EasyCard. So, hindi mo naman talaga mapipigilan na mamili, 'di ba? I mean, kung kayo rin naman, mamimili din kayo, 'di ba? Pero kung hindi naman kayo ganun ka budget conscious, I mean, minsan lang naman kayo magpunta ng Taipei 101, maganda na rin na magkaroon kayo ng souvenirs at cute and very useful naman silang lahat.
Kayo rin ba, pag nagta-travel kayo, mahilig din ba kayo mamili ng mga souvenirs sa gift shop? Please comment down below naman kung ano yung mga pinamili ninyo. Or, kung alam nyo kung saan pwedeng bumili ng mga souvenirs na medyo mura naman, please comment down below para they can share it sa community natin dito sa Traveling Lola. Taipei 101 has a secret weapon to keep it safe. A giant steel ball that sways like a pendulum to counterbalance earthquakes and typhoons. Suspended from the upper floors of the pagoda-inspired skyscraper, the 663 metric ton, 5.5-meter wide ball is a tuned mass damper. Nakakaaliw din malaman ng mga gantong bagay, no? Alam nyo ba that the stability ball dito sa Taipei 101 generates reaction force to negate shock or vibration caused by outside forces. So people inside the skyscraper can live and work in comfort. Kaya naman kahit malakas ang hangin sa labas o kahit mag-earthquake ng malakas, feeling ko sobrang safe dito sa Taipei 101. Habang umiikot kami ng sister ko dito sa 89th floor, ang dami naming nakitang mga photo spot at ang dami ding nakapila. Nakakaaliw kasi naman talaga tignan mo to, may mga neon lights pa, 'di ba? Ang haba ng pila diyan. Mapa solo traveler, mapa family, mapa barkada, kahit nga senior citizen hindi nagpapaawat sa pagpapapicture. After namin mag-ikot sa buong 89th floor, it's finally 7 o'clock. So, aakyat na kami sa 101st floor. Para siyang may secret na lagusan Hinanap muna namin yung number 12 na column and then doon makikita mo na yung entrance papunta dun sa elevator. At eto na, we're at 101st floor. Paglabas mo pa lang ng elevator, babatiin ka na ng sobrang daming mga bulaklak. Para ka nasa secret garden kasi bawat corner ng floor na to, puro decoration ng mga bulaklak. Onti lang ang tao sa loob because there is a timed entry para hindi siksikan. Which is really good kasi na-appreciate mo talaga lahat ng mga nakikita mo dito sa floor na to. Ayan, so admire din naman natin ang view from the outside. Syempre, sobrang ganda pa rin. Almost the same lang naman na makikita mo syempre from the 89th floor and the 101st floor. Pero syempre, iba pa rin yung masabi mo na nandun ka talaga sa top ng Taipei 101 kasi nasa 101 floor ka. Yung Klook ticket na binili namin, included na yung 101st floor. Pag nagpunta ka dito sa Taipei 101 and you still don't have tickets, pwede ka naman bumili ng tickets dun sa 5th floor. Pero makikita mo kung may availability pa na magpunta sa 101st floor. Nung kinlaim namin yung tickets, nakalagay na sa counter na hindi na available yung 101st floor. So sayang no, yung mga nagwo-walk-in, hindi na nila makikita itong napakagandang 101st floor. So recommended namin sa inyo, buy your tickets early, buy your tickets in Klook. I will link it down below para makabili din kayo ng tickets. Alam nyo guys, sobrang nag-enjoy talaga kami ng sister ko dito sa 101st floor. Kasi napakaganda talaga ng mga decorations dito. And since mas onti ang tao dito sa 101st floor compared sa 89th floor, na-enjoy talaga namin na mag-picture-picture. So kung mahilig kayong mag-solo shots, Instagram photos, I suggest na bumili kayo ng tickets dito sa 101st floor at mag-photo up kayo. Ayan, and after a few hours of sitting down, taking photos, and just relaxing and enjoying the view, it's time to go home. Actually, hindi pa home. Gutom pa kami. Kakain pa kami. So, tatawid tayo sa kabilang building para mag-dinner. Originally, me and my sister planned to go to Rauha Night Market para matry namin yung mga street food. Unfortunately, sobrang lakas ng ulan dahil kay Typhoon Haikui. So, nag-decide na lang kami to just have dinner right across the building.
And pagkababa namin, nakita namin tong shop na to. It's actually a painting studio ng mga bears and iba pang mga bagay. Ang cute! Sana nakapag-paint kami ng mga bears. Sana nagkaroon kami ng enough time para madalaw to at makapag-paint ng bears. Ang ganda kayang souvenir nito. Next time, pag nagpunta ulit kami ng Taipei 101, tatry namin to. Kayo ba, nung nagpunta kayo ng Taipei 101, na-try nyo to? Ang gandang souvenir, diba? And since sobrang lakas pa rin ang hangin and ulan sa labas, we took our time. Nagpicture-picture pa ulit kami dito sa mga attraction sa may Taipei 101. And before we end our video, we want to shout out sa subscriber namin na si GJ Motovlog 2243 for watching and subscribing to our channel. If you like this video, don't forget to share it to your friends. Maraming salamat sa lahat ng nagla-like at nag-share ng aming mga videos. And after namin mag-picture taking, finally super gutom na talaga kami. Lulusungin na namin ang hangin at ulan para makapag-dinner. We will head down to Kura, which is a popular conveyor belt sushi restaurant in Japan. Para sa mga food lovers and sa mga Japanese food lovers, must watch ang next video natin. So thank you for watching. See you on our next video. Bye-bye!